So, maulan sa amin ngayong araw na ito. And maaga tayong naligo dahil meron tayong bisita. So, ayun, may nagbabalik. At ang muli naming pagkikita nito. So, may hint na kayo ano. Yan ay walang iba kung hindi si Sis Uga. So, ngayon, sabi niya sa akin, between 10 or 11 o'clock siya pupunta dito. So, ngayon, hindi ko pa alam kung nasaan siya. Nag-PM na ako sa kanya. Tingnan natin, may nag-reply na kasi nga nag-PM ako kung nasaan na siya. Oh, nandyan na nga siya sa baba. Sandali. Hug muna! Ay, nandito na si Sir Gantara na. Naligo kasi sabi ko may bisita ako. So, kung walang bisita, wala palang ligo. Oh, suotin muna yung chinela. Kumusta na? Kumusta na? Ayun, dumaan ako doon sa bangko. Maraming pera, guys. Kasi sa bangko. Sa bangko agad, guys, dumaan. Oh. Parang, ano, hindi na kilala. Joke lang. Umulan pa rin ba? Malakas yung ulan doon? Guys, kakain kami doon kay Kuya. Dali si Madam busy pa sa kanyang mga check eh. Kasi walang ATM. Alam nyo kasi. Walang online banking. Dito guys, mamaya. Check it talaga. Kakaiba dito guys, pag nag-process ng mga documents, yan yung pinakamahirap dito. Pasensya na kayo dahil mahihain talaga ito. Pero sabi ko, may mga nakakamiss din naman sa kanya na mga nanonood sa atin. Nagkakwentuhan kami ni Sis Olga kasi marami siyang ipaprocess. Hindi lang ipaprocess, marami siyang aanuhin. Paparitoke din daw siya. Ng ano? Nagpaparitoke ng ano, ng document. Kung pwede lang magparitoke ng bulsa para dumami ng kayamanan, bakit hindi? Kakain lang naman kami, akala ko. Walang tao dito. Madaya kasi to. Sabi niya kasi magluluto siya. Hindi ako nagluto. Aba, anong oras na ako dumating? Alas 11 pasado na, mag-aalas 12 na. Kasi guys, hindi ko naman alam anong lulutuin ko. Kasi, syempre, kung Nepali food, tama nga, sag, ngayon namimiss niya sa... Kakain ka dito, magluto tayo ng sag. Dito ka na mag-dinner pa rin. Oo. Papatin natin yung saan. Alam mo ba? Hindi, pero may luto na ako doon munta. Ah, sige. Pero hindi, magluto tayo ng fresh na sag. Okay, no problem. Kasi namimiss niya yung Nepali food. Ako dito sa sister-in-law ko. Napunta ko ng isang bahay, puro karne. Ano ba yan? Wala ba kayong gundro? Wala ba kayong sag? Gundrok? Wala kaming gundrok eh. Masarap po yung gundrok guys talaga. Nakakatuwa. Ang spelling, di ba, ang Nepali, ano nila, iba sa English. Ay, yan ang spelling ng, ano eh, ng pangalan ng papa ko sa English eh. Bakit ba? Ipalitan nyo yung ano, Hilario. Kasi hindi man pwede dito, hindi uso sa kanila yung middle name. Kaya nga, pag nagpakasal ka, baliwala na yung middle name mo talaga. Kailangan mong kumilos para sa iyong mga anak. Ay, oo. Ito na yung aming kakainin. Mag-ano muna si Sis Olga? Ay, nagluto ni Mila. Pinaluto niya. Special yan. Ano ka ba? Malinis naman yung kamay ko. Kain. May gusto ko sa'yo kung i-process sa, sa village. Magbabayad ako ng tax ng, lupa. Ay, hindi naman ba mahal yung tax sa village? Pero ayoko yung napipending. Gusto ko everything. Yung sa bahay nyo, magkano binabayaran? Yan ang, magbabayad ako ngayon sa... Magkano per year mo? Matandaan. Sa amin, 1,000? 1,000 plus. Pag dumating na yung aming vegetable fried rice, ubos na yung ulam namin. Kaya nga. Mag-order tayo nito ulit isa. Pero, kahit walang ulam yun, kasi mix Yung mix na yun, oo. Yun naman. Kaya iniba ko vegetable fried rice na lang. Kasi kung chicken din, puro din chicken yun. Napapag-usapan kasi namin ni Sis Olga, no, yung mga documents nila dito. Kasi iba sila guys, marami yan sila. Sabi ko nga, hindi pa nga tayo naabot sa documents ng family tree nila. Kasi may family tree talaga sila, no? Maharap yung manok, mag-order tayo. Masarap nga. Alay, one more? Wala, ang dami. Guys, ang dami. Oh, lemon. So, kain muna kami ni Sis Olga. Kain. Parang ang dami, ano? Pag mamaya, sige, pag hindi natin maubos ito. Anghang ba? Ha? Parang maanghang. Talaga? Sabi ko hindi maanghang eh. Ba't parang ang daming pepper? Bali pag hindi ko ito nakain, hindi pa kakain ito. Pepper siguro. Maanghang nga. Dai, pero. Dapat hindi maanghang, pero maanghang itong na-order namin. Anong gagawin natin dito? Nakain na natin. Away na lang. Ha? Ang Hindi ang anghang na tingnan mo yung chili. Black pepper mo pino भन्दैछ Kaya nga.
Sen garden ta? Ha, patay na. Unsa? Makain mo? Yo, chili ko piro, ini kan black pepper. Plain rice ta? Ya. Plain rice? You take away. Plain ah? Parang sabi niya, mag-fried rice, walang black pepper. Day! Plain rice, matre. No, white rice. Plain rice. Yeah, plain. Only white. Ayaw mo lang ng fried? Baka mamaya lagyan uli eh. No, you will not put no, fried rice. No, partay na pepper. You want plain or fried rice? Ano ba? Fried rice but pepper China. Okay. Tatawa talaga ako. Ketchup ata. Ang bang mga Pilipino. Kaya nga maarte. Napawisan tuloy ako. Guys, mag-take two tayo. Ako na lang mag-pack. Thank you. Crack also separate. Ayan sa? Kasi mamaya to, kainin to na di pa. Makakain kasi ito nila eh. Yung anak ko hindi rin naman kakain. Ano ko to, haluan. Balutin mo kami. Hindi nga maanghang, pinaliguan niya naman ng pepper powder. May kanya-kanya na kami. Sana pinalinis mo yung ano? Ala, nakadoble ata itong binigay ni kuya. Ala, sayang. Pinalinis to. Yung sa rooftop nyo. Ako nga ang naglilinis. Uy, alam mo ba sa tuwing dadaan ako doon, kahit sa Dutendere, sinisilip ko talaga tong bahay niya ba? Eh, sino mo nag-aalaga dun sa bahay mo? Wala, ako lang. Hindi, pag wala ka. Pahanap pa nga ng tagalinis, wala naman. Pag for example, pag wala ka, Wala, nakasara talaga. akala ko nandun before yung ano mo. Yun. Dahil, yung pinsan mo. Wala Pinsan ng asawa mo. Hindi maglilinis. Oh, pina din eh. Kuya. One more second table, no? Ini khane. What? Sister-in-law niya, Oh, Pilipina. Filipina. Si kuya. Introduce niya sa akin eh. Kita niya Ilongga din ata. Okay guys, so ito na take 2 na guys. Hindi na ito manghang kasi mukhang iba ng itsura niya. Yung pepper ba? Wala na. Kaya ayan, kain na tayo. Ayan. Ako talaga kailangan ko na ng reading glass. Ako din. Mayroon na ako. Thank you. Thank you, guys. Mayroon na ako, reading glass. Pero baka kailangan ko lang talaga yung talagang ano na kasi. Nilinisan nila. Ay, ganun? Oo, cloudy, ano yung... Normal naman, ako lahat, nung nagkakit ako. Kaso lang, sabi sa akin, pag nag-iedad na tayo, pataas, nagmaminus na talaga yung ano natin, paningin natin. Maulan. Pupunta kami sa parang barangay hall dito namin. Kasi nga, mag-ano si Sis Olga ng kanyang national ID, mag-i-inquire ba? Na-miss mo ba ang Nepal? Of course. O, mamimiss mo rin kahit papaano. Especially ang mga gulay, Akin na ako. mga sag, no? Mamimiss mo rin kahit papaano. Ako parang naging ano ko na ito, third home din. Second home. Yeah, Third home. Guys, nandito na kami sa bahay. Parang alayo naman namin sa isa't isa. Ano yung mic ko? Nakakatuwa ang aming banding ni Sis Olga. Pupunta kami dun guys para mag-sharon at mag-inquire sa national ID. Yung national ID namin, wala pa. 2 years na ba? O parang 2 years na ata. Hindi biro ang maging isang buhay OFW. So kaya tayo ay makakarelate talaga dyan. Kasi kung hindi ka muna experience yung maging isang OFW, hindi mo maano yun. Hindi ka makakarelate sa kanya. Maisip lang natin, ay maraming pera, ganito, ganyan. Ganun talaga yung instinct ng tao, yung hindi ka naka-experience ng pagiging isang OFW. Diyos ko nga, sinabi ko nga na wag ipagsabi sa isang pinsan dito. Pinagsabi, Diyos ko, alam mo ba, tawag ng tawag, pabili ng gold, pabili ng watch, pabili ng mobile, pabili ng t-shirt. Hawa ko talaga eh. Ang galing. Hello? Nag-change aura si Sis Olga pag hello. Pero in fairness guys, ang ganda ng anak ni Sis Olga. Ay, tumatawag.
Tapos yung binata din, malalaki. Hello, Angel! You're my angel! Sinumbong ako kay Angel, guys, eh. Tita Mila wants to talk to you just to say hi. Hello. Nahiya naman ako kay Angel. Hi, Sandali. hello. Ayan. Hello, Angel! Maganda! Ay, dalaga na! Marunong ka na ba magtagalog? Kunti lang. Ay! Sige nga, sample nga. Guys, Sentence. oh, sige, sample. You give me a sentence. Oh, anong masasabi? Anong gusto mong sabihin kay mami mo? Sa Tagalog? Sige nga. Mahal na mahal kita, mommy. Oh! Walang pasok, Angel? Wala po. Wow, marunong na. Angel, ang alam mo ba, ang ganda-ganda mo, Angel, mag-ingat ka lagi, ah. Study hard. Nami-miss mo ba? Nami-miss mo ba ang Nepal? Oh, ano ang nami-miss mo palang pagkain dito? All of them. Oh, so soon you will visit Nepal. Sabi ni Mami. Mag-ingat ha, wag mo na mag-boyfriend. Ice cream kayo dyan, guys. Parati na lang kami TikTok ni Sis Olga. May mais dyan, no? Kainin natin mamaya. Kumakain ka ng ice cream? Ay, ice cream, mais? Oo naman, kahit anong pinakain. So, kailan expect mo darating? Baka this week. Kaya kailangan ko, gusto ko kapag dumating ay tapos na yung police clearance ko, yung medical. Lahat. Guys, okay na yung mais namin, oh. Muntik na maging penyerito. Nantok si Sis Olga. Kasi parang nabusog daw siya. Sis Camille, thank you. Kain! Salamat sa nagbigay! Kay Sis Camille, mabuti niluto natin to. Ay, walang lasa. Kasi walang asin. Sandali ba ko? Akala ko nilagyan mo. Hindi mo nilagyan. Imaginin mo na yung sweet corn. Ayan na. Ilaga ko ulit sandali. Ha? May mais na rin nagbebenta. Meron na? Pero bihira ako bumili. Sabi niya, umuulan na daw, kumakanta pa kami, lalong uulan. Sabi niya, nung buhay pa daw yung asawa niya, yan yung kinakanta lagi. Pero ngayon, nung nawala na daw, hindi niya daw kaya. Ngayon, kaya na daw paminsan-minsan. Kaya sabi ko, kanta ka muna dyan. Magluto ako ng dal, guys. Kasi namimiss niya yung pagkain ng Nepali. Lalong-lalo na yung sag. So, nagluto ako ng munta actually. Mayroon ako dyan. And yun kakainin namin. Gagawa ako ng dal. Yun. Hindi niya na-miss yung Filipino food. Kasi syempre marami man doon sa Kuwait. So, ito yung lulutuin ko. Guys, na-target namin yung marijuana dito. Tawa si Sulga sa akin. Alam mo ba kanina, may tao dito nakatuwad, umagang-umaga pa lang. Anong ginagawa? Nakatuwad siya eh. Kasi na mataas na pala ito. Kinukuha niya yung mga damo. Yan oh. Anong ginagawa? Akala ko nga una baboy. Saan ba nanggaling yung baboy nito? Kasi hindi ko makita yung ulo niya. Yung ito lang makita ko kasi sweet man, sabi ko, ang taas na pala nito kasi taga Bewang, taga dito na niya oh. Hindi ko kasi matansya, gawa nga na nandito ako sa taas. Guys, ayan, kanin na lang. Ayan, kakain kami. Lagay natin to yung mais. Dadalhin niya mais. Hindi ko na to siguro ibabalot sa plastic. Saka meron pa kami take away doon sa kinain namin. Lagyan niya daw. Talaga ako. So, ito yung kanina na maanghang tsaka hindi maanghang. Kaya sabi ko sis Urga, balutin natin para makain mo pa doon. Meron din ako. Nandyan sa rep. At least makain niya mamaya ni Johan. Yung anak niya nakapaturo pa sa kanya ng subject sa Filipino ata. Ayan, so okay na yung dal. Na-miss kasi ni Sis Urga. Guys, kakain na naman. Kakain na naman.
Kakain na daw kami. Ano ba yan? Oo, na-miss Talaga niya. naman ang mga Pilipino. Oo. Kapag Tapos kasi dal. nabing mag-meet tayo, ibig sabihin kanin, Oo. pagkain yun. Yan. Kapag magkikita-kita, pagkain talaga, guys. Ano? Wikang, ano ba, August. Sa'yo yan. Ay, Ito na okay na. Oo, Hindi ko okay. alam. Wikang mapalaya. Yan, ang gulay, sis Uga. Oh. Na-miss niya ang gulay, pero durog. ako nga. Sabi niya, dinurog mo. Ikaw na talaga ang Nepali, cooking style. Nepali cooking style. Kasi 3 araw na akong kumakain ng karne. Karne? Oo. Hindi ba panis to, sis? Hindi naman. Ha? Hindi ba panis ang gulay? Parang? Parang panis? Mm-mm. Parang panis? Hindi ko alam kung yun nga. Oo, ano wag bang- na lang natin Ano kainin. yung hinalo mo? Wala man. Sarap man ito. Parang. Parang may amoy siya, no? Mm-mm. O di kaya sa atsar? Wait lang. Sige nga, lasahan mo. Ma-expert ka naman ng lasa. Grabe na. Ay, wag na natin itong kainin. Parang may amoy siya. Pero parang nga, bakit ganun? Magbili na lang Di ba tayo. kahapon mo lang niluto? Magbili na lang ako ng bago. Na. Bili ako ng bago. Sandali. Ba't ngayon? Mabilis naman kay Didi. Sandali ha. Pero wag natin kainin para mas okay. Kasi gulay naman yan, hindi naman yung mahal. Sige, tayo mag... Saan ka ba bibili? Doon pa sa labas? Hindi, oo. Diyan lang ka Didi. Diyan lang. Mabilis lang Ah. talaga. Bakit kaya nung magre-rewind pa yung utak ko muna? Sis nagre-rewind. Kaya nga, Diyos me, ano ba ito? Nakalawang na. So fresh is all. Baka yan. Ay, kinain ko pa yung kagabi. Yan pa yung kinain ko kagabi. Hindi ko naman yan ininit lahat. Nilagay ko masarap para hindi mapanis. Kasi sayang naman kung itatapon ko kung hindi kami kumain kagabi, diba? So guys, ganito na naman yung nangyari sa amin. Naghimay pa kami. Kaninang umaga pa to kaninang tanghali pa Oo, kanina tanghali pa to. Nung kumain, Naka-second tayo, Oo. naka-second order tayo oo, naka-second order kami. Tapos ngayon, mainit na sana, masarap na sana yung aming Ang sarap ng kanin, Oo, masarap pa. Basta sa pressure cooker, guys, no? Yun ang na-notice ko. Basta sa pressure cooker, masarap talaga siya kainin. Sa manok, napunta na sa baby. Ang lalim na nun, ha? Parang nakakasawa yung... Parang ang dami na naligaw doon, no? Pero parang hindi pa sa kanya. Ang dami pa nilang i-register sa ganito. Ako kailangan ko rin kasi pag hindi, ay, ang buhat na lang. Ayan. Guys, luto na yung ating pagkain. Parang wag na. Oo, okay na Wag siguro. na. Oo, ganun. Mainit pa. Ay, o, diba? mainit. Mainit pa itong masarap na sugar pag mag-add tayo. Ito! Take 2. Nakakatuwa yun, no? Oh, mausok-usok pa yung ating pagkain, sis Ulga. Oh, diba? At least fresh. Wow! Wow, na wow ka dyan. Tikman mo muna. Guys, hindi. Ewan ko na lang yung lasa kasi asin lang naman at turmeric yan. Good. Asin at turmeric. Ano? Masarap kasi fresh yung aming gulay. Pero okay na yan kasi gulay ito eh. Ba't kailangan mo lagyan na? Iniwan na ako ni Mila. Kaya ano na? Kunti lang naman ang kinain ko. Ano to?
Yung mais mo, tsaka yung take away natin doon kay kuya. Ano ba yan? Mauubos ko ba yan? Ilagay mo dun sa rep. Pero yung mais, baka kung gutumin ka, di kainin mo lang. Uwi na siya guys kasi 6:30 na. Kaya nga, ang bilis naman ng oras. Oo, mabilis yung oras. Hindi kasi ulit yung ni Buwa. Duha, nandyan na rin. Initin ko na lang yung kinain na fried rice. Oo. So, uwi na si Sis Maglalakad ako. Uga. Kita nyo yung bag niya, puti may dumi na. Kaya nga, nadumihan na dun sa kas kanina. Sabi ko, ay, saan ba galing ito? Sabi ko, bakit pa kaya ako nagputi? Pauwi ng, ng Nepal. Paano ko kaya? Alam mo naman dito, nagputi ka pa ng bag. Pag na lang, pag bumalik ka na lang ng Kuwait, palinisan mo doon. Naman doon Yan. So, uwi na siya, guys. May shortcut nga ba dito? Oo, mayroon dito. Dito Open ka pa mag-shortcut. rin Ito, kita mo yan? Lakad ka dito. Open pa rin? Oo, lakad ka dyan. Ganun, yung daan, doon. Soon. Basta ha. Natapos ko lang yung medical ko. Oo. Saka yung national ID ko. Oo, sige. So, umalis na si Sis Olga. Mayroon tayong gulay. Binigay sa akin ni Bay sa baba, galing sa kanilang villa. Ay, ano kaya itong binigay nila sa amin? Na gulay. Munita. Yan. Munita din. Sa village naman ito galing. Ay, hinimay na nila. Ang dami. Yan, maulam natin to. Dani, bye-bye. Nanonood kasi si Bay sa akin. Sis Olga, thank you so much. Nag-abala pa siya baka para sa kanya yon. But anyway, thank you sis. Ayan, at kayuhan, ito ibibigay ko. Ayan, thank you sis. Okay guys, so ayun. Mahaba na itong vlog ko for today. And happy ako na nagkita ulit kami ni Sis Olga. And sobrang happy ako dahil syempre naalala niya akong bisitahin ulit dito. And magkikita pa naman kami sa next dahil since hindi naman kami magkalayo dito, nasabi nga niya kanina na maganda din naman sana yung buhay dito. Napakasimple lang naman ang pamumuhay nga naman talaga dito. Ayun, at may mga purpose din naman kung bakit dito siya umuwi at hindi sa Philippines. Gawa nga guys na si Sis Olga ay Nepali passport po siya, pero ang mga anak niya ay Philippine passport po. Hindi siya pwede sa ngayon magpalit ng pasaporte niya dahil syempre meron siyang mga pinangahawakan na hindi niya basta-basta mabibitawan dito sa Nepal. So, yun ang kanyang pinag-iingatan kung bakit hanggang ngayon ay Nepali passport po siya. And yung pag-uwi naman niya is with purpose din, gaya nga ng sabi ko sa inyo, gawa nga nung residence visa niya is expired na and hindi naman siya pwedeng mag-travel direct to Philippines sa mga aware dyan kasi dapat sa lang siya, kumbaga point of origin lang talaga siya maglalanding, hindi siya pwedeng bumiyahe kahit saan. Diba ganun yun guys, kahit na expired na yung visa mo kung saan ka man ngayon at basta kayo ay uuwi lang talaga sa inyong pinaka main na destinasyon o sa inyong kumbaga according sa passport nyo. Kasi inyo guys, kasi since naman matagal din naman akong nagkaroon ng experience sa pagtatrabaho sa ibang lugar, pero ako naman ay hindi ko naman na-experience yung mag-exit, labas ng bansa, tapos pabalik-balik. And masasabi kong isa ako sa mapalad na hindi ko na-experience yung mga ganyang bagay. Pero may idea din naman tayo based on na tumira din naman tayo sa Middle East ng ilang taon at according lang ito sa ating mga na-encounter o sa mga kakilala and syempre naging aware din naman tayo, di ba? Ma-address ko lang sa inyo kung bakit nandito si Sis Olga, gawa nga na hindi siya pwedeng magstay doon or mag A to A man lang bit ang kanyang panibagong residence. Pero sa ngayon kasi hindi na rin ako aware kung ano ang mga panibagong rules, panibagong law, kasi nga especially taga Kuwait po siya at hindi po siya sa UAE nang gagaling. Kailangan niya antayin yung kanyang panibagong residence visa dito at ipapadala. Yun nga lang medyo complicated kasi nga dito parang ang dami kasi hindi kagaya sa atin na antayin mo na lang yung visa mo doon. Dito kasi mag-undergo pa siya sa medical and ayun, lahat basta marami siyang gagawin guys kasi kakaiba yung dito kakaiba yung proseso ba. So yung may mali lang naman siguro dun sa kanya is dapat hindi na inantay yung visa niya matapos bago pa siya bigyan ng panibagong visa. It's either dapat may 1 month na palugit
para kahit papaano hindi na siya lalabas pa ng bansa or gastos, alam niyo yun. So kaya ayun, syempre sa kanya pa yun lahat i-shoulder pa niya, pero wala siyang choice kung hindi tiisin na lang ang lahat. So kaya yan din ang reason kung bakit nandito si Sis Olga, gawa nga na inantay niya yung panibago niyang residence visa, siguro mga 1 month maantay niya, tsaka makakabalik ulit siya ng Kuwait. So yun, at buti at bago itong kanyang residence visa na darating and hindi na siya doon sa luma, success sa kanyang panibagong magiging journey ulit pabalik sa Kuwait. Sa Kuwait po siya. Hindi ako familiar kasi sa Kuwait sa kanilang mga nalilito nga din ako sa pera kasi iba din pala yung pera ni nga kami ni Sis Olga, nag-usap kami patungkol sa mga bayaran doon sa bahay niya, ganito. Yan, na-share din naman niya. At hindi naman niya yan tinatago sa akin or sa inyo din na pagsasabi patungkol sa buhay niya, dahil kahit siya nagsasabi, open naman siya when it comes sa buhay niya. Yun nga lang, wala pa siya talagang guts na mag-vlog. So, kahit papaano, nandito lang tayo para sa kanya anytime na umuwi siya ng Nepal. And yung plano talaga is hindi, kumaga, natuloy according doon sa plan niya. Kasi yung plan talaga nila is next year pa sila uuwi dito sa Nepal. I mean, magbakasyon for 1 month. Kasi yung mga bata, miss din nila ang Nepal. And ayun, pero ganito yung nangyari sa hindi inaasahan, na pauwi siya ng nauwi siya ng pangmadalian dito dahil nga in-inform siya ihulin na. So ayun, nag-work si Sis Olga pala guys, office yung kanyang work, and sa HR department po siya na-assign. And yun nga sabi niya, nakabakasyon ako dito, hindi naman to bayad, pero working pa rin ba siya? Wala tayong magawa, lalong-lalo ngayong panahon na ito is talagang kagatin na ang kagatin para sa kinabukasan. So ayun. At ayun guys, so ayun, gasian ko na yung vlog at ayusin ko muna yung mga videos ko. At see you na lang on our next vlog. Maraming salamat po muli. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, i-click nyo lang yung pulang button para ma-update kayo sa tuwing may bago tayong upload. At sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po sa inyong suporta. Yan ang tunay na suporta, hindi nag-i-skip ng ads. Again, thank you, good night, and I love you. Ingat kayong lahat. Bye guys! Bye!